anong gina-develop mo? SM Prime? Developon mo na, kadako na siya kayo. Hindi gani na, number 1 billionaire ang mga C. You must remember that. Developon mo Bacolod? Anong developon mo sa Bacolod? Abi, mangkot ko sa inyo, anong developon mo? Always ang development must not sacrifice sa ninatawag na konsiderasyon sa inyong mga utod ni nato. Okay? Secondly, klaro, in 1983, April 5, 1983, naluoy ato ang mayor sa ito nga time, si Mayor Montalvo, Ligoy Montalvo, linya bo kaluluoy man ni sa higad sang State Theater sa Quadra. Buligan tani nga mga pigado, nga mga pumuluyo. Kanday kiko ito, nagadala sang balde, ang manok, ginakaot na sugog, ara lang sa balde. Okay? So nakita nila naluoy sila. In short, I would like to emphasize the term maluoy. So naluoy ito ang mayor nga si Ligoy Montalvo, sini. Isang mga tatay nila kag ang ilang ancestor. Okay? Ang dason nga mayor nagtandog bala kundi in transfer de may April 5, 1983 nga ordinance balinon dire subong sa ginatindugan ta. Okay? Pagbalin na de, tapos ang nabalin, nag-alagi pila ka bilog nga mga mayors. Nag-agi si Oka Verdiflor, si Bing Lonadia, si Nyox Pitibilla, nagbalik kay Bing Lonadia. Pamangkot, gintandog nila ang Manukan Country. Nga ang pila ka mayors, wala magtandog sinidire. Nga aman, tungod nga klaro, ang balatyago nila para sa sini nga mga pumuluyo. Okay? Always remember, ang mga politiko sa Chimpo election, singit, kami ang mga servants ninyo. Kami inyo mga amo. But silingon, you are recognizing these people nga mo ning amo sa mga politiko ta. Hindi kay kung sino man. Okay? So amo na ang natabo. Nga subong lang. Nga subong lang sila balinon. Nga pwede man ni ma-renovate. You must remember, nalin sa una, pigado ka man, manggaranon ka man, makaon ka di. Huwag tagapangita nga aircon gid ang imo ginakanan. Because we want to feel that ambience nga mga Ilonggo ta, nga mga pigado ta. Pigado ka, bisan sining nila niya ang siyada, may ilaga, may tanga. Gakaon ni gyapon, gagutok diring tawo. Because kultura na inaya, kag tradisyon sa mga Ilonggo, nga pinigado, nga pagpangabuhi. Why kita yang nga sining, nag-ambisyon kita nga dapat aircon gid gagamusina. In short, nakabutang kita sa ginatawag cultural heritage. Ina nga cultural heritage, amo ina ang Manukan Country. Alin sa 1983, tungod ari di ang Manukan Country, ina ang Manukan Country nagbunga. Kasubong sa isa ka kahoy, may dahon, may sanga, nahimo ni tanan, nagwa ang bantog man sa Manila kasi ibang nga lugar, iyan ni Wax Story na Bacolod Chicken Inasal. Ina, nagbunga na ina sa Manukan Country. May suba-suba, aran subong shopping, bunga man agyapon sa Manukan Country. May ara kita sa ginatawag nga Dok Inasal. May maskara Inasal, tanan, bunga tanan sa Manukan Country. So kasubong lang ang isa ka kahoy nga nagbunga na, kag nagdahon na, gamuton mo yan, lukaton mo ang iyang gamot. Amo ini ang gamot sang tanan na tungaan nga may mga kasubong sina nga mga chicken inasal nagbantog hindi lang sa Negros Occidental, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kag bisan sa abroad. Nagakadto di sila makaon bisan amo ning disertasyon hindi ginamit kayo ang mga plungkuan, hindi aircon pero sa gyapon kita nga may Ilonggo dire kita nagakaon. So chinilas ka ka, sir. Chinilas ka mabaton dire. Kung dito ka na sa isim, class na ina. Hindi ka kaagi, kung hindi ka kasunod, kung hindi ka kaagi security guard. ROICA, na ginatawag development, ginabase sa class, yan series no. We have to preserve our cultural heritage. Just like Mascara, we are celebrating Mascara on a yearly basis because we want to show to the whole world nga ari diri ka mo attend. Kung may ara dira sa Cebu, sang ilang ang Iloilo, may Nagyaw, dito sa Cebu, may Sinulog. Dire, may Mascara, festival kita dira. Amo man ina nga ginatawag cultural heritage. So subong,
ginatindugan ta ang cultural heritage nga partiya sa pagkaon. Amo na ni ang ginatawag nga Manukan Country. Okay? In short, nakahimo sang ginatawag goodwill ang Manukan Country. Karon nila nga goodwill, sakyan lang sa isa kadako iyang establishmento. Oh, sakyan lang. Ang matabo sinada, temprano pa lang dapat mabalanta na. Fast forward ta. Gamabot ang chipo nga kung balinon mo da ang Manukan Country, no? Madula ang ini niya nga identity sa Manukan Country. Sino karon nakabenepisyo sa goodwill? Ang SM Prime. Buaya SM Manukan Country. Amoy nang matabo da. Okay. So tanawon mo. San o nagpresentar ang SM Prime dito sa Sangguniang? That was October 10, 2023. San o ginpirmahan ang kontrata? October 20, a matter of 10 days. Question, was there a public hearing as required under the ordinance? Paghambal ng kita, there was no public hearing. Why? Because ang October 10, 2023 dito sa Sangguniang, ang SM Prime nagpresentar lang sa ila proposal. So it was not a public hearing. Let me quote it, it was not a public hearing, but public listening. Hindi hearing, kundi listening. Kinamati lang sila. When they ask, when they allowed to talk, the answer is no. When they allowed na prastar na sila, the answer again is no. Wala mahatagan siyang simpo. Wala sa public hearing. Siling nila, ang klaroon tanaya, ang ordinance can only be amended by another ordinance. A city council resolution is not an ordinance ratifying the October 20, 2023 na lease agreement. An ordinance is different from a resolution. Ang ordinance, magi ka, first reading, second reading, third reading. The second reading ka, agod mahatagan deliberasyon ginatawag. Nagkagto din sila dito sa Sangguniang para mag-deliberate. The answer is no. May lawyer bala sila na nag-assister sa ila during that public hearing? Again, the answer is no. Meaning they will deprive due process because in the guise of a resolution, via city ordinance lang, gin-ratify nila. Imagine, that was signed October 20, 2023, the lease agreement. The ratification came only 5 months or 6 months after, thereafter. Are we saying na after the proposal naging presentar sang SM Prime, wala sang iban nga nag-challenge, wala sang iban na bidder? Kung nagpresentar sila, why not allow the other bidders na magpresentar man sa ila para mabalanta din ng mas advantageous? Okay? Amo na dapat ang ginatawag nga ordinance. Okay? Kung resolution lang niya, that will not defect, that will not correct that defect na ginhimo nila da. So in the words of Atty. Reyes, who represents the Task Force Kasandag, the transaction is anomalous. Short of saying it's anomalous, it's not coming from me. It's coming from the other group. Okay? Anomalous, illegal, no transparency. So, we are giving the City of Bacolod a chance. Okay? Now, pag-abot sa July 5, what will happen now? What are the possible scenario during the July 5? The alleged or the claimed possibility na i-close nila. Maybe there will be no demolition, but they will be, the city will be closing. Meaning hindi na sila maka-operate. Okay. Ini bala sila, mapabaya lang ni. We are giving the City of Bacolod another chance na mag-reconsider sa ilang decision. Maybe, ang July 5, extend na nanay para matagan, para makabasa man sila sa City Ordinance number 16. Because we all know that during the deliberation, all of them were not aware of the City Ordinance number 16. Finally, we are reviewing the ini ba lang? Pag-reclaim sini, the CRRA. Comprehensive Reclamation. Because madamo dira sa comprehensive reclamation ang posible nga nabayulan. When I was councilor of the City of Bacolod in 1998, I volunteered myself to be the chairman of the committee to review the CRRA. Okay?
Many of the councillors opposed my chairmanship because they knew nga you'll question that CRRA. Di na ang duta sa syudad sa Bacolod. Then, sa under the CRRA, sa Subong, kita nyo, doon nadula ng CRRA. The camel's back, nautod na. So, there is no, wala, you are pushing us to the wall. We will fight. Okay? Hindi niya sining na simple lang ng away ni. The public interest is involved. Okay? And our people here, na mga, hindi man silang impoverished, kundi nga ang ila interest, public interest is involved in this case. This is one cause which is imbued with public interest. That is why, what will happen now on July 5? Okay, there is a group now of Atty. Teng. Niya mga 50 kabilog. Sira. Masira din sila. Te, ayhan, ini silang mga tao, kagang ila sympathizer, mapabaya lang nga magsira. We know already nga ang ginhimo ni Subong, illegal. But that question on legality may take time. Ito, makatuan sa korte. May ato pa sa ombudsman. Antes na mag-resolve to ang duwa ka ko ang korte, ano, tapos na, hindi na, nasira na, nilibulis na. Kundi, we are fighting sort of a, so temprano, pag guba na sila, away lang kami ito legal. Pero that will, maybe, base, it will take another 1 year or 2 years or 3 years. By that time siguro, siling sa ombudsman, all of you are suspended. Oh, sino karon ang mabulos? Kundi si Atty. Nobiro, kaya siya lang wala magboto.